Wow! Ready ka na ba? Ready ka na ba na malaman ang iyong horoscope reading itong week na ito? Weekly horoscope reading ng inyong mga kabay kapalaran. Ano nga ba pwede niyong mahakot? Okay, here we go. It looks like exciting. May mga hindi naman. Okay, unahin natin si Aquarius. Aquarius, dito there's a possibility this coming lately, marami kang mga kukwenta-kwentahin na mga gastusin. Para naman to kay Pisces. Pisces, mag-ingat-ingat ka sa iyong kalusugan. Maaring dito ay magkasakit ka or something na meron kang idadaing sa iyong katawan or hindi pagkakaunawaan, hindi pagkakasundo-sundo ito sa pamilya or something na dito ay away-away ito or tampu-tampuhan ito. Para naman to kay Aries, so dito maaaring dito ay magmahal ka ng may asawa or something dito merong mangyayaring pagtataksil sa inyong relationship. At dito rin ay maaaring meron kang something na titimba-timbangin mo ito kung ano ba ang pipiliin mo or ano ba yung pagdidesisyonin mo. Para naman ito kay Taurus. Okay, Taurus, no? So dito meron kang di mo ito inaasahan na walang planong travel or dito ay meron kang travel ito or dito ay maaari ka makalipat ka sa mas magandang trabaho or sa mas magandang bansa ito. Para naman ito kay Gemini. Gemini, so dito maaaring dito kung sino man ang karelasyon mo or kung sino man ang pag-ibig mo ngayon, na dito ay sinisimbolize na dito ay maaari ka magkaroon ka ng soulmate or magiging happy ka sa iyong buhay pag-ibig itong taon na ito. That is na maaring merong lalaking sa iyo na dito ay mabibighani or ma-in-love ka ng bonggang-bongga sa kanya. Para naman to kay Cancer. Cancer, maganda naman ang ibabalandra this coming lately. Maaari dito ay may mga pera ka nang darating na hindi mo to inaasahan. Or if ever na dito ay meron kang i-resolve na gusto mong babayarin, yes na yes, mangyayari to. At maaari dito ay meron kang something na pagkakahanap buhay na ito. Or something na dito ay meron kang instant swerte na hindi mo to inaasahan. Para naman ito kay Leo, mag-ingat-ingat ka. Maaring dito ay merong sakit sa pamilya ito na pagkakagastusan or dito ay maaari kang ma-scam or maloko ka or someone can cheated you or something na dito ay meron kang pagkakatiwalaan na maaari kanyang lokohin. Be careful. Parang or else riin mo ang buhay pag-ibig mo, maaring niloloko ka lang pala niya. Okay, parang naman to kay Virgo, so dito maraming mga ano rito, no? Marami ka mga iisip-isipin. Ayan, maaaring dito ay may stress ka kung ano itong mga naiisip mo. Ayan, maaaring dito ay merong something na kaguluhan na magpapagulo sa buhay mo. Kabuhayan mo ito, trabaho ito, or pag-ibig ito na magpapagulo sa isipan mo. Para naman ito kay Libra, maganda naman ang balandra sa iyo na ito ay meron ka mga pabugso-bugso mga blessings or magkakaroon ka ng magandang trabaho or dito ay mga surprise ang hindi mo to inaasahan na dito ay makaka-recover ka sa mga nangyari sa iyo from the last year, seems from the 2021, 2022, 2023, and this 2024, it's a good energy for you. Para naman to kay Scorpio, so dito there's a possibility na dito ay magkakaroon ka ng maraming plans. More planning ka ngayon itong taon na to, na dito rin meron kang ginugusto mong tinatarget na ginugusto mo na talagang itong mapatapos ito. Maaring ilan sa inyo ay merong mapapatapos na makapagpatayo ng bahay or makapagpatapos sa mga anak ito, sa pag-aaral ito or something kung ano mga pinaplano mo na to, isa sa mga plano mo ito ay mangyayari at mauumpisahan mo. Para naman ito kay Sagittarius, so dito lutang-lutang ang utak mo ngayon. Maaring dito rin ay marami kang mga iniisip-isip na dito rin ay meron kang something na ma-excited ka. Ngunit mauudlot pala ito, no? Na dito you are feeling that you are not happy there's a possibility hindi ka happy dyan sa iyong trabaho or sa mga taong nakapaligid sa iyo or dito ay marami kang mga
meron kang something na nagpapagulo sa buhay mo, or rito ay meron kang LDR na dito ay laging mong maiisip or magpapatibok sa iyong puso mo na magbibigay ng sobrang stress from your LDR ito. Para naman to kay Capricorn. Capricorn! So, come on Capricorn. So, strong energy, sumasang-ayon, nagbabalandra sa'yo ang ikot ng mundo. Ang halaman ng buhay ay ito ay nakasentro sa iyong katagumpayan itong taon na to. Kung ano man itong mga ginugusto mo, mga plano mo na ito, na dito daw ay gawin mo habang nakaikot sa'yo ang mundo. So, samantalahin mo at pahalagahan mo to at wag mo na itong hayaan pang mawala pa. So, dito magiging kontento ka sa bawat hibla, sa bawat yugto ng buhay mo itong taon na to. Okay, muli si Lady Josa ang nag-uulat. Thank you and goodbye!